Hindi po takot ang COMELEC na lagi kaming nag-grave abuse. Hindi po. Kasi kinakailangan talaga may mga isettle na gray areas eh. The COMELEC will welcome complaints against dynasties. Sa mga kandidato na mga dynasty, you are welcoming complaints na ihahain sa inyo. Ang vote buy, hindi mangyayari na isang buwan bago mag-eleksyon. Ang vote buy, mangyayari 2 hanggang 3 araw bago mag-eleksyon. Yan ang crucial natin. Yan yung mga e-wallets, yung mga platform, yan ang babantayan ninyo, babantayan natin. Maniniwala ba kayo, Ami, na ang isang kandidato na ang pagka-mayor na may 20,000 botante, 60,000 lang magagastos? Di parang nagsisinungalingan lang tayo dito, nagbubulahan tayo. You have a new system, medyo controversial din si Miru. Marireassure niyo ba ang mga kababayan natin na safe yung integrity? From newsroom to screen, the Philippine Star continues to deliver stories that matter. Welcome to Truth on the Line, the Philippine Star's pioneer news and current affairs show. I am Ami Pamintuan, Editor-in-Chief of the Philippine Star. Joining us here today is COMELEC Chairman George Garcia. Hello, Chairman. Kumusta po? And welcome to Truth on the Line. Magandang hapon po, Ma'am Ami, sa Philippine Star. Magandang hapon po sa mga kababayan natin. Magandang hapon din po. Umpisahan lang po natin, Chairman. I know you're very busy na. Kumusta po yung preparation natin for the elections? Malapit na, ilang linggo na lang. Opo, so far po, Ma'am Ami, natusunod naman namin yung aming mga timelines. At tomorrow nga po, for your information, announce ko na bukas meron po kaming last and final trusted build para po sa ating overseas voting system. Nangangahulugan pag natapos po namin yan, by March 11, madedeposito na natin sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang 3 source codes ng transmission ng fast track doon sa ating machine at siyempre yung internet voting source code. At pag nagkataon po, kung sakasakali yung ine-expect natin certification mula po sa International Certifying Body na isasubmit sa amin ng Technical Evaluation Committee, ay masasubmit na natin. Sa atin naman po, Ma'am Ami, sa printing ng balota, 82-83% na po ang ating naiimprenta na balota. Almost mga 10 million na lamang po yan. And therefore, yung ating timeline, March 15 up to March 16, ay maaaring matapos na natin yung pag-iimprenta ng mga balota. Yung pong training naman po ng mga electoral board members natin, yung mga guro na gagamitin natin sa buong bansa, more or less, 330,000 yan eh. Pero yung mga kasama yung mga principal at saka yung mga support staff, aabutin po ng mga 1 milyong guro at mga personnel ang gagamitin natin ay ongoing po ang training nila sa buong bansa naman. Ano po yung malaking problema o inaasahan yung malaking problema? Kasi natapos na po yung mga TRO ng Supreme Court, at least dun sa national candidates. Ngayon, ano po yung mga nakikita nyo ngayon o naiinkwentro nyo ngayon? Siyempre po, Ma'am Ami, peace and order situation. Alam niyo po, habang papalapit ang local campaign, diyan po tumataas base sa ating kasaysayan ang bilang na election-related violence. Dahil nga, siyempre, pagka pumalapit na ang local campaign, ay alam na at kilala na kung sino yung mga magkakalaban, sino yung mga hindi nagwi-withdraw, sino yung mga kamag-anak, kaibigan, kapitbahay na maaaring makakalaban ng mga kandidato, and therefore yung init at the same time, pati ng mga supporter ay naandyan. Kung kaya po yan ang isa sa number of concern natin at yung pagkakaroon ng reclassification ng ating mga areas of concern dahil naniniwala tayo na yung 38 areas of concern na red ay maaari pong madagdagan sa mga susunod na araw o kung hindi naman kinakailangan mag-adjust dahil nga po sa recent na mga insidente ng election-related violence. Yung peace and order, Chairman, that's beyond the control of the COMELEC eh. Di ba? Kailangan nyo mag-coordinate with the law enforcement and military. To a certain extent, military. Okay ba kayo? Satisfied ba kayo dun sa mga so far measures na ini-implement din nila? Kasi sila rin naman nag-checkpoint, hindi ba? Yung sa bakal, yung sa guns. Ano pa ang gusto nyong satisfied ba kayo? Ano pa yung gusto nyo makita kung sakasakali? Maganda po yung ating relationship sa ating AFP at Philippine National Police. Alam niyo po, pag ganitong election talaga, dahil ito yung civil relations problem ito at situation,
talagang PNP ang ginagamit natin, maliban na lang kung merong insurgency o kaya naman rebel groups na kakailanganin ang presensya ng Armed Forces of the Philippines. Siyempre po ang ating laging wish list, ika nga, number 1, pinapanalangin natin, pinapakiusap sa PNP yung pagbuwag sa private armed groups, sapagkat naniniwala tayo walang magiging matahimik na halalan o kaya naman walang pananakot na mangyayari kung wala po tayong private armed groups, yung pang nagagamit na naka-uniforme ng ilang politiko o kandidato upang ipanakot, gamitin sa pamimili ng boto para tatanggapin ng mga kababayan natin. So yan po ay primary concern. Siyempre po dyan sa Bangsamoro, Ma'am Ami, ay concern din po natin dyan sapagkat alam nyo kasi dyan po ay clannish. At the same time, may mga rido. At the same time, meron po yung presensya ng mga dating rebelde at ngayon yung mga political families na posibleng maglaban dito sa darating na halalan, ganung na postpone ang Bangsamoro parliamentary election. At syempre po, doon sa mga ilang lugar naman na kung saan lagi na lang traditionally, for example, Abra, noong mga nakarang araw, masayang-masaya tayo sapagkat wala pong kaguluhan na nangyayari sa Abra. Bigla na lang tayong ginulantang ng isang pagtambang na kung saan 11 convoy na sasakyan ay nagbuwis ng 2 buhay. At nangyari yan sa Pilar Abra na kung saan nung nakaraang barangay SK elections ay nilagay na rin yan sa COMELEC control dahil nga sa kaguluhan ng mga nangyayaring panahon at ngayon na naman meron na naman po na andyan. Chairman, nung 2022, nagkaroon kayo, you received a lot of flack dahil dun sa controversy about the ISP. Nanalo daw by ISP address eh. Ano po bang mga measure ang gagawin nyo ngayon para maiwasan na yon? At saka sabi nga nila hanggang ngayon hindi pa daw na-address yung problema ngayon. Ngayon po Ma'am Ami, kami po ay nag-improve na ng aming mga sistema. At the same time, yung aming po mga tauhan, medyo alam nyo, habang tumatagal talaga, lalo't nag-automate tayo ng ating mga processes dito sa komisyon, ay atin pong natitrain at the same time, we learn from our experiences. At kumbaga sa yung mga butas, kung meron man ay amin na po natatakpan sa kasalukuyan. At syempre po, mas pinaigting namin yung relationship natin sa IT community, lalong-lalo na sa DICT. At yung po, in fact, yung aming cybersecurity po measure. Nag-create na po kami ng opisina ngayon dito sa COMELEC on cybersecurity dahil siyempre po kinakailangan din talaga na paghandaan natin ang issue ng hindi lang po yung cyber attack, cybercrime, misinformation, disinformation, fake news using yung information technology. Kung kaya naman kinakailangan na meron tayo lagi ng mga parameters at saka yung mga contingency measures just in case lang na kami ay maiistorbo na naman ng mga ganito. Kukumustahin ko nga yung update niyan. I know you're in talks with DICT, no? Saka yung cybercrime group. Kumusta naman po yun? Kasi hanggang ngayon nag-aalala mga tao baka daw mamanipulate yung digitally, yung resulta ng eleksyon. Masisiguro nyo ba sa mga taong bayan natin na hindi mangyayari yan especially because you have a new system, medyo controversial din si Miru, marireassure nyo ba ang mga kababayan natin na safe yung integrity? Opo, ang aking pong pakiusap sa mga kababayan natin, bigyan natin ng chance ito. Alisin po muna natin yung ating mga agam-agam na dahil nga sa presence nung simula pa ng 2010, lagi tayo may mga pagdududa. Pagbigyan po natin ito dahil madami po kaming nilagay na features base sa kung ano yung mga kulang ng mga nakakaraan na sa palagay natin magsisigurado ng greater transparency. Halimbawa na lamang po, hybridize po halos yung ating machine eh. Pwedeng makita yung mga ballot images, pictures ng balota, pagkatapos makapag-transmit, tapos makapag-print, imprenta ng election returns, pwedeng mabilang manually yung mga balota. At the same time, ngayon po hindi lang isa ang transparency server. Napakadami po natin servers also, first time in our history, na meron ng PPCRB, NAMFREL, dominant majority, dominant minority, at media, may sarili na po silang server na kung saan ang resulta sa bawat isang presinto sa 94,000 na precinct sa buong Pilipinas ay mapapadala sa lahat ng mga server na ito upang sila mismo magkumpara. Tama ba yung na-receive namin? Parehas ba tayo? And at the same time, yung bang balota na resulta ng nabilang na ito ay tumutugma sa na-transmit. At tatandaan po natin, ang aming pong makina ay hindi nakakabit sa kahit na anong cable o kahit na anong internet. Maliban na lang sa kuryente. Pwede nga pong tanggalin ang kuryente sapagkat pwede siyang gumana kahit 3 araw dahil lithium yung battery po natin. So wala pong paraan na yung outside manipulations will happen. And definitely, hindi rin pwedeng inside manipulation kasi yung makina natin is stand-alone machine po ang tawag dyan.
Nakakausap niyo na ba sila, Eliseo, Rio, yung grupo nila? Kasi sinasabi nila hanggang ngayon, hindi pa daw na-address yung concern nila about the unregistered ISP noong 2022. Mareresolbahan pa ba yan? Hindi pa po namin sila nakakausap sapagkat nung huli po namin na ibibigay na namin yung kanilang hinihingi po kasi Ma'am Ami na pagpapabilang ng mga ilang balota na kanilang mapipili. Bigla po kasi silang nag-file, Ma'am Ami, nung tinatawag na petition to declare failure of election in the entire country. Alam niyo po, yung petition na yan, pagka po yan ay ginrant yun, lahat ng positions ay affected. Mula presidente hanggang kahuli-huli ang konsihal sapagkat sinasabi nila parang walang eleksyon na nangyari. So, yan po ay contrary sa hinihilingi na pagpapabilang sapagkat paano ka magpapabilang ng balota, ganong na ikaw ay nagre-request, nagpipetisyon ka na ibaliwala ang lahat ng result sa buong bansa. At yan po ngayong issue yan, Ma'am Ami, ay nasa Korte Suprema. Dinala na po nila sa Korte Suprema yung bagay na iyan. Kami po, sa ang gagawin natin sa darating na halalan, lahat po ng transmission logs, audit logs, IP addresses o hash codes at kahit ano pa man, ipapublish po namin 5 araw, Ma'am Ami, pagkatapos ng halalan. Para hindi na po hinihingi sa amin, hindi na po nagdududa, para yung mismong anong oras na ipadala, ilang minuto, etc., pwede ma-counter-check ng mga citizens arm, ng mga interest groups as against do sa ilalabas namin na ating po mga logs. Isa pang malaking problema, nabanggit nyo na nga, yung disinformation, lalo ngayon panahon ng artificial intelligence. Can you update us ano na po ang nagagawa natin? Kasi tingin namin parang napaka-overwhelming ng problema, no? Ano po ba yung latest dyan sa mga measures na ina-explore ninyo para mabawasan, kahit mabawasan lang, no? Let's be realistic, no? Medyo mahirap-hirap siyang kontrolin, eh. Ano po yung latest dyan sa campaign na yan? Alam mo niyo po talaga, Ma'am Ami, tama rin po yung lagi niyo sinasabi, legislation po talaga ang kulang sapagkat lahat po ng ahensya ng pamahalaan, tali ang kamay, hindi tayo makakilo sapagkat among the possible sources of news or information sa media, dyaryo, radyo o kaya television, regulated po kahit paano at alam natin yung highest degree ng professionalism makikita natin sa mainstream media. Ang problema po natin talaga diyan, katulad po sa social media, ang misinformation, disinformation, fake news, talaga namang sa social media napapadaan Kasi nga walang screening, walang prior restraint or wala naman pong pwedeng salain sapagkat community yan and therefore nakadepende lang sa community standard na tinatawag nila na maaaring wala pa sa Pilipinas, nasa abroad yung magsasala at kung aalamin kung yan ay nasa standard po nila. Wala po tayong regulation halos sa social media dito sa ating bansa at kung magkakaroon man ng COMELEC at ginawa natin, kami po ay hindi pwedeng lumabag sa kung ano yung pine-prescribe sa freedom of expression at freedom of speech. Sadya pong tama po, napaka-challenging ng laban natin dyan. Ang amin na lang po, makikipag-ugnayan kami ng maigting sa ating po mga platform upang sila mismo magpulis sa sarili nilang mga platform sa community. Halimbawa po, may mga ilang pinatanggal tayo nitong mga nakarang araw na social media post na sabi natin talaga naman po misinformation at disinformation. Siyempre po, Ma'am Ami, yun po, papakiusap pa natin, talagang baka pwedeng tanggalin, etc. Samantalang kung tutuusin, tayo ngayon nagre-regulate pero nakikiusap kami. Pero we have no choice because of the absence of a law on this matter. Kumusta po yung reaction ng mga platform? Kasi this is a global debate actually, no? Kapag ganyang may effort to regulate, ang sinasabi nila, freedom of expression Saka pati kayo, I'm sure, meron na mga ganyang kaso, di ba, ini-invoke ng mga gustong kontrolin na mga vlogs, yung mga may hawak ng account. Ano po yung pwedeng gawin dyan kapag ganyan ang freedom of expression, lalo na dito sa atin Alam niyo naman dito sa atin. Pero alam niyo po, Ma'am Ami, sana po maunawaan ng mga platform. Bakit po yung mga radyo, dyaryo, TV, nung magkaroon tayo ng Republic Act 9006, yung Fair Elections Act, pag sinabing 120 minutes per station, yun lang. Pag sinabing 180 minutes sa radyo per station, yun lang. Pag sinabi sa dyaryo at pagka national candidate, 1/2 page, pagka local candidates, pwedeng 1/4 lang, hanggang doon lang. Ibig sabihin po, may submission pa ng mga reports, may submission pa ng resibo, ng kontrata. Hindi po ba technically regulation yun sa media, sa press? Pero pumayag po ang mainstream media na ma-regulate sila. At least as far as yung mga political advertisements are concerned. Hindi po ba dapat sa social media din? Naniniwala po ako na sana
maging open-minded naman po sila na kapag campaign period, pwedeng ma-regulate lalo na po ang mga kandidato. Hindi na po yung karamihan ng mga mamamayan kasi nga po yung freedom of expression and of speech. Pero kapag tumatakbo ka na, siyempre po by running for public office, you commit yourselves to be regulated and to be bound by all the rules and regulation pertaining to the campaign. So para po bang napaka-unfair sa mga mainstream media na mayroong other form of media na unregulated. Tapos sa bandang huli po, kahit COMELEC ng binabanatan, napakahirap po ipapakiusap pa namin na kami ay na ito ay tanggalin o ito ay bakit mukhang sobra na to sa standard na ini-impose nila. So sadya pong diyan natin makikita ngayon yung commitment ng ating mga social media platform kung makikipagtulungan po sila. Because this is the best parameters and tests kung talagang dapat silang ma-regulate during the campaign period sa darating na 2028 elections. Related dyan sa monitoring ninyo, Chairman, hanggang ngayon nandiyan pa yung batas, di ba, on campaign spending limits? Namomonitor ba niya? Are you still making an effort to monitor? Kasi sobrang dami na ng platform eh. Kaya nyo bang lahat i-monitor? Halimbawa, yung nabanggit nyo na rin yan, yung mga influencer. Paano po yung latest ninyong effort? Para kahit ma-monitor man lang. Una muna, Ma'am Ami, for the first time also, at ito po yung alam nyo, may mga innovation for purposes of transparency. Sa darating na eleksyon, lahat po ng mga sose ng lahat ng kandidato, katulad din po ng ginawa natin sa Certificates of Candidacies. Lahat po yan ipapublish namin sa COMELEC website. Malalaman natin sino ang nagbigay, magkano ang ginastos, magkano ang nakolekta, lahat-lahat, at may natira ba o nagbayad ba ng income tax sa mga kandidato. Kasi po mas maganda inilalathala yan. Kasi malaman natin bakit nagbigay ito. Siguro may kontrata sa munisipyo, sa City Hall, sa Provincial Capital. O kaya, teka muna, bakit nagbigay ito? Prohibited magbigay yan. Foreign institution yan, etc. O kaya teka muna, siguro kaya nagbigay yan, gusto mag-impluwensya kapag nakaupo na yung mismo binibigyan nila. O teka muna, bakit paano nagastos yan? Samantalang wala naman siyang binayar na ganun. O kaya ang alam ko, nagpalabas yan sa diaryong to, sa TV na to, bakit wala dito sa kanyang report? Mahuhuli po natin yan. Madami na po kaming kinasun, 400 nga po yung may cases sa amin na sumobra ang kanilang bayad kahit 20 pesos. O yung isa po, pinakamababa, 3 piso ang sobra na dapat nagagastusin. Pero let's also be realistic. Saan ko po naman po nakakita? Hanggang ngayon, ang pwede lang spending limit, 3 piso. Pag per registered voter pag kami partido. Pag walang partido, 5 piso per registered voter. Hindi na po makatotohanan yan. Kung importante nyo, 20,000 sa bayan nyo, ibig sabihin, ang pwede lang magastos sa 45-day period ng kampanya sa lokal, 60,000 pesos, para po hindi na po makakatotohanan naman yan. So, ibig ko sabihin po, sana naman sa paghihigpit natin at lalo na yung pagiging transparent natin para lang masiguradong accountable ang mga kandidato, sana po may corresponding pagbabago naman po sa batas upang i-adjust naman natin sa present reality. Sige, inflation adjusted, Chairman. Ano sa tingin nyo yung realistic campaign limit? 20 pesos po pag local, pagka po national, mga 40 to 42 pesos. Siguro naman po, realistic na po yan. Hindi naman natin sinasabing gagastusin nila lahat yun. Pero isipin nyo po, magsasabit sa atin ng ganitong, maniniwala ba kayo, Ami, na ang isang kandidato na ang pagka-mayor na may 20,000 botante, 60,000 lang magagastos. Di parang nagsisinungalingan lang tayo dito. Nagbobolahan tayo, hahanapan namin talaga kung talaga bang 60,000 lang. Samantalang dapat, kung yan ay adjusted sa tamang base sa inflation rate natin sa kasalukuyan 20 years ago, kahit paano po magiging makatotohanan yung pagsasabit, hindi yung panunumpaan pa yung sose sa amin. Sa bandang uli, alam naman natin sa katotohanan, hindi naman 60,000 lang ang nagastos ng kandidatong yan. Mapipilitan pa kami maghanap talaga ng pagpapatotoo doon sa kasinungalingan nilang yan. So, sana po maisipan naman na i-adjust sapagkat alam nyo, ang batas natin ay hindi naman permanent. Kinakailangan as we go on with our lives, with the realities of this world, kinakailangan ina-adjust din natin yung mga umiiral na batas para naman po yung katulad ng COMELEC ay hindi nahihirapan sa pagpapatupad ng mga batas na yan sa halalan. May nabanggit kayo, Chairman, na several senatorial candidates saka napakaraming party list na iniimbestigahan nyo na para sa ganyang mga maling pagpo-post ng campaign materials. Kumusta na po yung investigasyon na sa kanila? Sila po lahat kasi sinulatan ng mga local COMELEC natin. For example, sabihin po natin 5 bayan sa isang magkakaibang lugar sumulat sa isang kandidato ng senador. Yung po pagkasulat nila,
Talaga pong natatanggal, in all fairness, napapatanggal. Katulad kahapon, may pinasulatan po dyan sa may bandang San Ildefonso, Bulacan. Nung bandang hapon, tanggal din po kaagad nila yung bang sinusubukan po muna nila eh. Pinapahirapan muna nila kami. O sige, disulatan nyo kami, tsaka namin tatanggalin pagkatapos sumulat. So ganun po ang nangyayari. Yung po ang dahilan kung bakit hindi kami at wala pa kami napapail na kaso dahil natatanggal po nila after 3 days. Pero yung pong nagmamatigas, meron pong isa talaga. Pero yung isang yun kasi, hindi tinanggap yung notice. So, ang ginawa po namin, pinaskil namin sa kanyang opisina yung notice to remove. Ayun po, 3 days after mapaskil, tinanggal. So, may mga ganun po sitwasyon. May loophole po kasi dahil meron tayong 3-day notice rule eh. Hindi pa pwedeng pagka-notice mo, ay kaso kaagad kasi siyempre binibigyan ng batas ng opportunity na magtanggal yung mismong campaign material yung mismong kandidato. Nagiging sophisticated nga ang vote buying ngayon eh. Nagiging e-wallet na. Ano po yung mga mga initiative nyo para makontrol yan? Medyo mahirap nang matrace ngayon yung money trail, ano? Sobra po nakakatuwa, Ma'am Ami, yung relasyon na pinapakita sa atin at koordinasyon ng mga e-wallet platform, GCash, Paymaya. Alam niyo po, sila mismo pumupunta sa aming mga patawag, sila mismo nagkukumit na magpupulis sa sarili nilang yung pong kanilang institusyon. Kahit ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Anti-Money Laundering Council nag-i-issue ng circular. In fact, halimbawa po, nung nakarang barangay SK election, yung mga platform, pag nagpadala ng 5,000 na breakdown ng isang tao, yung mismong pinapadala, sinasabihan na kaagad nila na meron na kaagad na notice na you have exceed yung bilang na pwede mo mapadala sa isang araw at amount na pwede mo maipadala. Alam po natin, ito lang po ang susi sa mga makikinig sa atin at magtututo. Ang vote buying hindi mangyayari na 1 buwan bago mag-eleksyon. Ang vote buying mangyayari 2 hanggang 3 araw bago mag-eleksyon. Yan ang crucial natin. Yan yung mga e-wallets, yung mga platform, yan ang babantayan ninyo, babantayan natin. In fact, Ma'am Ami, ako nga nagsasuggest ako, sana mapag-isipan ng Bangko Sentral. Dapat pagbawal ang pagpapalit ng pera, yung barya. 1 linggo bago mag-eleksyon o kahit 2 linggo bago mag-eleksyon, yung tigo 100, tigo 200. Kasi hindi ka naman mamimili ng mga 1,000 eh. Kasi babaryahin mo para medyo makapal, para medyo madami, para mas impressive sa mga kandidato. Sana ganun. Para lang po kahit paano, baka makatulong yan, ma-reduce man lang 20-25% yung insidente ng vote buying. At ang pinaka-worst talaga, alam kung dadako tayo sa diskusyon na yan, Ma'am Ami, yung vote buying tapos may abuse pa of state resources. Yung dadako tayo sa state resources na hindi naman pera nila, hindi nga namimili ng boto, ginagamit naman ng pera ng bayan na parang pocket money nila. Yung DSWD on stopping politicians, yun ang main nun, di ba? Huwag paggamit sa mga politiko yung mga ayuda programs during the election campaign. Ang tanong lang ng mga tao, ilang linggo na lang naman election na eh. Hindi ba pwedeng itigil na lang muna yung ayuda hanggang election day or 10 days yung balak niya, di ba? 10 days. Hanggang election day lang. Opo, alam niyo po, Ma'am Ami, napakaganda po talaga sana yan. Kaya lang po sa 45 araw kasi bago ang halalan, huwag na po muna yung 10 araw na absolute ban talaga. Talagang kami na po ang nag-insist ng absolute ban na yan. Pero yung pong 45 araw o 35 araw, napaka-crucial po sa mga kababayan natin mahihirap. Kesa naman nabibili sila ng boto o tumatanggap ng perang galing mismo sa politiko, talaga naman po kanila yan yung mga ayuda na yan. Basta lang matatamain at itatama yung pamimigay po niyan. Basta ba sisiguraduhin hindi yan maaabuso o gagamitin ng ibang kandidato para i-promote ang kanila pong sarili. Naniniwala po tayo sa mga social worker natin. Mga professional pa yan, license pa po yan eh. Ayaw din naman nila makompromise yung kanilang mga lisensya o sila ay mapagbintangan na nagpapagamit. Ang sa amin lang, pakita nyo sa amin ang guidelines at importante yung pagpapatupad po nito. Ibig sabihin, sino ba ang magbibigay ng listahan? Sino ang magbibigay ng mga pangalan ng beneficiary? Baka naman galing sa politiko lang yan. At pagkatapos, pagkalaban ng politiko, wala ang pangalan o kaya nandyan patatanggal ng politiko. Hindi naman po papayag din ng COMELEC sa ganun. At siguradong, hindi rin papayag ang DSWD, DOLE at iba pang ahensya ng pamahalaan na nagdi-distribute ng mga ayuda. Ang sa amin po, hindi sapat na may guidelines. Dapat ipakita natin sa pagpapatupad po nito. At mangyayari lang yan kung gagawin natin transparent ang pagpapatupad nito. Ang aking nga po sinabi kay Secretary Gatchalian, imbitahan niyo po yung aming mga local COMELEC sa panahon na meron distribution ng ayuda para kami mismo makasaksi kung napapatupad yung guidelines na sinabit niyo po sa amin upang mas ma-approve namin yung kanila pong request. Kasi nga po, Ma'am Ami, talagang hindi naman natin pwedeng i-zero
yung burial assistance sa mga namatayan, o kaya naman yung health assistance, yung medicine para sa mga nangangailangan ng gamot na nagme-maintenance, yung mga kababayan nating nakatatanda, o yung mga nag-aaral na naka-scholarship. So paano naman po sila mag-enroll doon sa, o kaya yung dapat meron ng yung pagbabayad sa enrollment na naka-installment, hindi po sila makakapag-enroll kung wala po yung dadating na tulong sa kanila. Naiintindihan po natin talagang naaabuso ng iba, pero hindi po dapat parusahan yung nakararami naman na sadyang umaasa lang sa tulong ng pamahalaan. May isa pang area sa election, Chairman, na ang perception nga nawala na ng kontrol ang COMELEC, yung party list. I understand that it's because of legislation, Supreme Court ruling, pero ano po kayang pwedeng magawa? Sobrang lahat na lang, kahit sino na lang Ano po kayang pwedeng gawin? Meron ba kayang pwedeng gawin? Yan ang tanong ng mga tao. Apart from legislation, kasi parang walang pag-asa sa Kongreso na magkaroon ng reforma, no? Alam niyo po, ibigay natin ang tiwala sa Korte Suprema. At least po, naniniwala ako, in the next few days, maaaring may ilabas ang Korte Suprema na paglilinaw sa ating pong party list system. Talaga pong iaasa na lang natin sa Korte Suprema muna in the meantime, kasi nga po wala namang paggalaw pa at sa ating pong Kongreso tungkol sa bagay na yan. And therefore, ang COMELEC tali ang kamay namin kasi nga po, nadidisappoint, napuprustrate tayo. Sinasabi nila, prostituted yung system ng party list. Kaya lang po, yun po kasi yung batas. Kahit ano man pong kagustuhan ng COMELEC, isipin nyo po, kung di-disqualify namin yung isang nominee dahil lang siya ay napakayaman, tapos nagpakita talaga ng ebidensya, meron siyang advokasya doon sa sektor na kanya po nire-representa, yun po yung pinaka-essence ng desisyon ng Korte Suprema, na wala rin po magawa ang Commission ng Election basta po may advokasya. Ikaw ay lalaki, pwede mo i-representa ang kababaihan. Ikaw ay super bilyonaryo, pwede mo i-representa mga mahihirap, yung mga urban poor o yung mga magsasaka, dahil yun ikaw ay may advokasya tungkol dyan sa bagay. Ibig sabihin po, yung batas komplikado na nga, medyo nagkaroon pa ng pagluluwag doon po sa mga lumabas na desisyon ng Korte Suprema. Talagang kakailanganin, maaari po ng panibagong desisyon upang maklarify yung mga maaaring pasukan na loopholes ng mga ilan na nagtitake advantage po ng sistema na ito. Yung pong isa pang area na akala ng mga tao, baka naman may konti kayong jurisdiction, yung sa pag-regulate ng dynasty. Of course, we know na wala tayong batas dyan, kaya lang sinasabi nga nila, bakit meron naman nag-file? Pwede bang ano pwedeng i-invoke kung ganong may magpa-file ng complaint? Halimbawa, papangalanan ko na yung kaso kaila sa pamilyang Tulfo, Pinaylan, that's because of a dynasty issue. Ano po ang extent ng power ng authority ng COMELEC sa ganyang bagay kung yan ang issue na ini-invoke for disqualification? Meron pa kayong jurisdiction pag ganyan? Ayan, para po mapaunawa natin sa ating mga kababayan. Sa Korte Suprema, hindi po pwedeng pumunta ang isang mamamayan o ang isang organisasyon, grupo para humingi ng legal opinion. Para matanungin talaga bang hindi pwede maimpatupad ang ating konstitusyon sa ating ang provision ng konstitusyon against political dynasty. Bawal po kasi ang legal opinion na mahingi sa Korte Suprema. Ang sabi po, kinakailangan meron pong actual controversy. Ibig sabihin, merong isang kaso talaga, isang ripe na kaso para pagsimula ng pwede maging desisyon ng Korte Suprema. Yun po ang kadahilanan, Ma'am Ami, kung bakit may mga pumupunta sa COMELEC, hindi sila dumediretso sa Korte Suprema. Bakit? Para may madadala na isang issue o formal na kaso or actual controversy sa Korte Suprema. Para po ba, Ma'am Ami, dinadaanan kami para lang may dahilan na magkaroon ng actual controversy. Ngayon po, ang issue sa amin ngayon ay meron ba o dapat bang may anti-political dynasty tayo o wala? So yung pong issue sa amin ngayon, kung ano magiging desisyon namin, whether meron o wala, siguradong dadalhin sa Korte Suprema. Pero siyempre, Ma'am Ami, sa kasalukuyan, ang COMELEC kasi hindi pwedeng basta na lamang magde-depart sa kung ano yung batas, kung ano yung mga nasa konstitusyon o saligang o yung mga patakaran, sapagkat pwede po kami ma-impeach sa bagay na yan. Dapat, kung ano yung batas, yun po yung aming magiging ruling, at pagkatapos, kung mali yung aming ruling, yun ang itataas sa Korte Suprema. So, naniniwala po ako, magandang simula po yung kami ay pinuntahan. Nagfile ng kaso sa amin. At kung ano yung desisyon namin, whether for or against, ay dadalhin sa Korte Suprema at sasabihin may grave abuse of discretion ang COMELEC. Yun naman talaga ang purpose ng certiorari, grave abuse of discretion. Lagi yon sa lahat ng ahensya ng pamahalaan upang ang Supreme Court ngayon ay magkaroon ng interpretasyon. Teka, tama ba si COMELEC o mali? Yun ay gagamitin lang kami para lang magkaroon ng deklarasyon
talaga bang pwedeng ipatupad ang anti-political dynasty provision ng saligang batas kung halimbawa wala talagang umiiral na batas? Chairman, tama ba ako? First case to over dynasty, itong kila Tulfo, no? It's the first case. Actually, Ma'am Ami, ayaw ko po sagutin. May kasagutan po ako dyan. Ang dami na po nagtatanong sa akin. Kasi po, pag sinagot ko, Ma'am Ami, baka sabihin i-prejudge ko yung kaso na nasa amin sa kasalukuyan. Pero dinismiss nyo di ba? On a technicality, So, it can be refiled kung kompleto yung mga dokumento. Dokumento lang naman ang kulang, saka yung form, I think. So, kapag final yan sa inyo, pwede kayong mag-ruling based on your interpretation of existing whatever, kung ano-ano man yon. Tapos, magkakaroon ng actionable issue kapag inakyat for grave abuse of... Papailan kayo ng grave abuse of discretion. Papailan kayo sa Supreme Court. Saka makaka-action ng Supreme Court on the dynasty issue. No? Tama yan. Yes po, Ma'am Ami. Yan po yung talagang tama. At again, hindi po takot ang COMELEC na lagi kaming nag-grave abuse. Hindi po. Kasi kinakailangan talaga may mga isettle na gray areas eh. Kinakailangan bago tayo dumako sa 2028 presidential and vice presidential, masettle na ng masettle upang hindi na baling at the expense of COMELEC na laging masasabihan tayo na COMELEC nag-agree. Kasama po yun. Part po yan. Kapag talaga ang batas na pinapairal mo 1985 pa at pagkatapos yung mga iba mong batas yung mga 25 years ago, talaga po may mga ganun. But kung wala pong legislation, the COMELEC will do something which will be the basis therefore of the Supreme Court to interpret kung mali ang COMELEC para po magiging guidance na natin ngayon sa mga susunod pang kaso similarly situated doon sa kasong dadalhin sa Korte Suprema. Chairman, election lawyer kayo. May naka-file ngayon sa Supreme Court asking the court to compel Congress to carry out its constitutional mandate to enact a law against dynasties. Pwede nyo ba invoke yun kung sakasakali? Kapag may nag-file sa inyo, in your deliberation, kapag may nag-file sa inyo, eto mga to, dynasty to, pakidisqualify nga tong 100 ng membro ng pamilya na to, pakidisqualify nga. Pwede nyo pang banggitin yon yung kaso sa Supreme Court? Sabi po ng Supreme Court, pag COMELEC, can the Supreme Court mandamus the COMELEC? Generally speaking, no. The COMELEC is an independent constitutional body. However, kapag ka maliwanag yung batas, at halimbawa yung period to decide, dapat desisyon na namin. Pagkatapos hindi dinidesisyon ng COMELEC, 2 taon na, magtatatlong taon na, hindi pa dinidesisyonan, mandamus will lie against the COMELEC. Yung pong sabi ng Korte Suprema. Pero kung halimbawa naman po hindi maliwanag, discretionary sa part po namin, yung pagdidesisyon o kung ganito ba ang desisyon, green or red, white or blue or black, yan po ay hindi pwedeng mamandamus ng Supreme Court at hindi po imamandamos ang COMELEC. Ang isang issue po is pwede bang imandamos naman ng Korte Suprema ang ating Kongreso? Siyempre po co-equal body, co-equal branch of government, and therefore to a certain extent meron tinatawag, Ma'am Ami, na political question doctrine. Yung political question doctrine hindi po yung subject of judicial review because that is best reserved to the discretion of the agency na nag-exercise po niyan. So maaari ma-invoke po yung mga ganyang bagay. Halimbawa po, yung pag-appropriate ng pondo para magpagawa ng isang kalsada o kalye, ay hindi po pwedeng imandamos yun sapagkat discretionary po yan sa power of the purse, which is the power of Congress. Sige, pwede ko ba sabihin na the COMELEC will welcome complaints against dynasties? Pwede ba yan? Para lang... Apo, sa mga kandidato na mga dynasty, you are welcoming complaints na ihahain sa inyo. Yes po, Ma'am Ami. Maganda po mga pagkakataon yan dahil yan po yung mga gray areas na atin na matagal na laging paulit-ulit. Sabi ko nga po sa inyo, Ma'am Ami, nakakatuwa ang Bangsamoro, meron silang provision sa kanilang election code ng anti-political dynasty provision. Diba? Opo, sa SK Reform Act, meron po silang up to 2nd degree of consanguinity or affinity na prohibition sa pagtakbo. Ayan po yung anti-political dynasty. So medyo nakakainggit sapagkat ito yung mga kahit mababang posisyon lang SK at saka doon sa Bangsamoro siyempre, pero sa atin po sa national, yung Omnibus Election Code natin 1985,
Wala pa po yung anti-political dynasty provision kasi noong 1973 Constitution. Pwede po bang mag-file ng complaint against dynasty yung rival candidate? Halimbawa, Pwede rin pwede po. siya. Pwede po. Ang isang disqualification case o isang cancellation of candidacy can be filed by any registered voter, whether yung kalabang kandidato o kahit isang registered voter lang can file the necessary petition. Oh, yan. Na-action na nyo na mabilis, Chairman. Apo, kaya kita niyo po, ina-action na namin kahit on technicality lang muna. Sana nga makapunta na kami sa issue ng merits para naman may madadala na later on sa Korte Suprema. Kumusta po yung yung ban nyo sa mga registration lang naman ng mga surveys? Medyo nagbago, no? Meron bang pagbabago pa ngayon? Any finessing of the rules? Opo, Ma'am Ami, alam niyo po, natutuwa tayo, nagpapasalamat tayo sa kanila. Yung mga pinakamalalaki talaga, halos 8 na pinakamalaki ay present at nag-express sila ng pagsuporta sa ating pong guidelines. Kasi nga po, sinimulan ko kaagad ng pagsasabi sa kanila na umaamin kami na may provision dyan sa guidelines natin na pinag-aaralan natin na mukhang dapat binabago sapagkat dyan ay maaaring prior restraint sa freedom of expression, freedom of speech at the right to information ng mga mamamayan. Sapagkat tatandaan po natin, ang survey parang media. Yan po ay ginagamit nga sa election propaganda. Ibig sabihin po, yung media hindi mo dapat nire-regulate. Hindi dapat walang censorship. Kasi nga po, bawal na bawal yun, prohibited na sa aligang batas. Pagka mandatorily require namin sila to register, baka po maging prior restraint sa exercise of the freedom of expression and of speech. Kaya sabi po namin, hindi po namin gagawing mandatory, pero baka pwede, kayo na mismo, voluntary, mag-register na lang po. Sapagkat, that's how you exclude the bad eggs from the good eggs. Pag naparehistro sa COMELEC, isa lang ang ibig sabihin sa mga mamamayan, ipopromote pa namin. Ibig sabihin, gusto ma-regulate sila, maayos, gusto nila mag-report, gusto nila magsabi ng totoo. Samantala, hindi magpaparegister. Teka muna, pag hinalaan natin, kung pagtitiwalaan natin, yung mismong results ng kanila pong mga survey, sapagkat hindi ka nagsasabi ng kung saan sila at sino sila, sino nagbayad, sino nagkomisyon, paano ginawa yung scientific method na ginamit, o kaya paano kinuha yung respondents, bakit natin pagtitiwalaan yon? So at least lang, the act of registration on the part of the survey organization is by itself cleansing their own ranks. Kasi po, para naman mawala yung mga bad eggs na mga nagma-mushroom na mga survey organization na naandyan lang kapag mag-e-election, biglang mawawala na naman pagkatapos ng halalan. Doon sa panibagong kontrobersya. Kaya daw pati mga bata ngayon, walang nalalaman kung ano ginagawa ng COMELEC. Ididikit ko na yun doon sa latest. Yung sexy babe, yung bata, 20 years old. Nagboto na daw siya sa sanggunian pero hindi niya alam kung ano ginagawa ninyo. Ano po yung na-explain nyo na daw sa kanya pero ano po yung pananaw nyo doon ngayon sa insidente na yon? Alam niyo po, kami nakakalungkot yung insidenteng yan at pero bagamat nakakalungkot pero po tinitingnan na lang natin ito on the positive side. Ang positive side doon, baka meron tayong natapilok na isang problema na maaaring alam na ng lahat pero hindi nabubulgar, and that is yung pong talaga bang ang kabataan ay nakakaligtaan na ang mga suliraning panlipunan o baka naman iilan lang na grupo yon o ilang parte ng ating mga kabataan at talagang bukas isip pa rin yung mga kabataan natin sa problema ng bayan, lalo na kung pag-uusapan ay halalan. Maaaring ang hindi pagkilala at pagkakaalam sa COMELEC ay refleksyon. Subalit yan po nangangahulugan lang na dapat dinodoble namin ang aming pong effort sa ating pong voters education. Baka nga medyo may kulang o kaya naman sumasablay o kaya naman mali ang approach na gusto nating mangyari. Kasi nga po, kung ang isang kabataan lagi nakatingin sa TikTok at ang gusto lang ay yung mga masasaya, positive, ayaw na ng mga problema ng bayan, hindi mo natitingnan ng Philippine Star, hindi mo natitingnan ng COMELEC na mga issue natin. Pero po kung talaga namang politically inclined o kaya naman kahit paano may pakialam sa sambayanan, nakikita po. Ni-research po natin, inalam natin kung bakit natin siya inimbitahan. Ano nang ba dahilan? Kabataan ka, ikaw may itsura, lumalaban sa mga ganyang pageant. Di ba dapat parang pagka tumalaban ka sa pageant, marunong ka lalo sa pagsagot. Una po, nahirap ang buhay niya sapagkat namatay ang nanay at tatay niya at the same time siya ang breadwinner, binubuhay niya ang kanyang lola at isang kapatid. So ibig sabihin, siguro kapag nagtatrabaho yung isang kabataan, baka sa halip na nagfo-focus siya doon sa mga ibang problema ng bayan, doon na lang siya nagfo-focus sa sarili niyang problema. Madaming ganyan na kabataan. And therefore po, sinasabi ko nga po, we have to refocus, re-examine our voters education program. We should not concentrate only on those who are enrolled
o yung mga nag-aaral. Paano yung mga out of school youth? Ibig sabihin ba, pagka out of school youth, kinakailang kaligtaan na natin sila? So siguro po maganda rin na magkaroon din tayo ng mga voters ed program para sa mga out of school youth o yung maaaring mga nagtatrabaho pero hindi na masyadong nagtumitingin sa social media doon sa mga suliranin natin. Meron din naman mga nagsasabi, Chairman, na ito daw nangyari is an indication na para sa karamihan sa mga tao, lalo na nga yung mga mahihirap, medyo baliwala sa kanila, hindi nila nakikita yung impact ng election natin. I mean, elections are supposed to be an avenue for change, no, sa buhay natin to improve our quality of life. Pero nakikita daw nila na pare-pareho lang naman, nagpapalit-palit lang yung mga opisyal na yan. Pare-pareho. Ano po yung masasabi nyo? Merong mga ganong criticism, it's a cynical, ano? Opo, kung ganun po ang sasabihin sa atin ng ating mga kababayan, pasensya na po, hindi naman sa tayo nagtutulig sa, wala po. At ang sa atin lang po, kung ganun po ang dahilan, ibig sabihin yung po ang dahilan natin, kahirapan, kaya tayo tumatanggap ng pera mula sa mga politiko, kaya pala pumapayag tayo sa vote buying, kaya pala pwedeng bilhin nila ang ating pong kinabukasan, ang ating pong buhay sa pamamagitan ng pagbibigay ng 500 piso o 1,000 dahil sa kahirapan. Paulit-ulit lang naman, sila na rin lang naman ang naandyan. Lagi na lang po tayo lumalaban, lagi at paulit-ulit tayo lumalaban. Di ba? Panahon na po na ipanalo naman natin itong laban ito sa pamamagitan ng balota. Balota ang paraan para maipanalo natin ang laban ng bayan. So yun po yung para sa akin na 2025 election is a great opportunity for us. Baka sakaling nagkamali mga katulad natin, Ma'am Ami, na mga medyo nakatatanda na upang na hindi natin na-correct yung mga mali ng mga lolo't lola naman natin. So siguro naman yung mga kabataan ngayon, nasa sa inyo na po yung paraan para i-correct yung mga mali namin sa paghahalal ng tama. Kung sa palagay nyo lagi na lang paulit-ulit. Bakit tayo tatanggap ng pera? Dahil sa kahirapan. Ang kahirapan nga dapat ang nagbubunsod sa atin para lagi nating ipakita sa lahat na pwede tayong makatanggi at magsabi ng ayaw at hindi, sapagkat pwede tayo nang kumawala doon sa kahirapan na yon sa pamamagitan ng paghahalal ng tama. Chairman, ang daming problema, no? Halos midway na tayo sa kampanya. Baka po may message kayo sa mga kandidato at this point, saka sa mga botante natin. Alam niyo po, Ma'am Ami, ang February 11 simula po yan ang campaign period sa national. Nanliligaw po sila sa atin. Parang kumbaga sa ating pong pamilya, may nanliligaw kay ate. O kaya naman may girlfriend si kuya. Tinitingnan natin, bagay ba talaga siya? Siya ba talaga ay magalang? Siya ba talaga ay maganda yung pinanggalingan? Talaga bang maayos yung kanyang pamilya? Siya ba talaga ay maayos naman yung kanyang pinag-aralan? Yung background po ba niya ay maayos? Hindi ba ganun din po sa atin po sa halalan? Tinitingnan natin sila ngayon. Kaya balanse, tinitimbang. Sapat ba? Kulang? Pagka sila ay binase natin sa ating patakaran o panuntunan. So sana po, tayo mga kababayan, huwag po natin sasayangin yung pagkakataong ito. Huwag tayo magdedependa lang sa mga nakikita sa social media. Kinakailangan pag-aaralan ng buo base sa ating pong ugali o base sa ating pong gusto na makikita sa ating mga kababayan. Pagdating po ng local campaign, mas lalo po ang panliligaw na gagawin sa atin. Kung kaya naman, dapat po, iisipin natin, kinabukasan po ang isang balota ang taya niyan. Hindi po yan yung araw lang na yon. Kinabukasan para sa inyong mga anak at sa inyong mga apo. At sa atin naman po mga kandidato, sana isipin natin, huwag namang magpasaway. Dapat mas mga marurunong naman po kayo kaysa sa amin. Sana po huwag tayo magpasaway sa kinakailangan susunod sa mga patakaran. Simpleng-simple lang po. Huwag magpaskil dito, huwag gumamit ng ganito, irespeto ang karapatan ng iba. Basic po yan. Kasi kung hindi natin kayang gawin magrespeto ng karapatan ng iba, ng mga kababayan natin, lalo na yung hahamakin natin ang kanilang kakayanan at ang kanilang kahirapan dahil lang sa pwedeng mabili ang kanila pong boto, para po natin sinasabi, ang kinabukasan nabibili pala. Saan nyo kukunin ang balik kapag binawi nyo na yung pinambili ng boto? Maging fair lang tayo. Equal opportunity for all. Sige po, Chairman George Garcia ng COMELEC. Good luck po sa mga trabaho ninyo at napakaraming problema. Good luck po sa bansa natin ngayong eleksyon. Salamat po. Salamat po, Ma'am Ami. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. Thank you for tuning in to Truth on the Line. I am Ami Pamintuan, delivering stories that matter and news with integrity. Only truth shall prevail. Until the next episode.